Hindi ko alam kung bakit nanlalabo yung mata ko. Siguro dahil sa gutom o dahil sa puyat. Anyways, kanina pinag-usapan na natin itong Nahum, kaya didiretso na tayo. Ulitin ko lang para maalala nyo, alam ko naman na ulyanin din kayong katulad ko eh. Kasasabi ko lang, nakalimutan nyo na agad eh. So kaya ulitin ko that the purpose of this book of Nahum is to pronounce God's judgment. Kanino? Sa Assyrian. So sa Assyrian Empire. At ganun din naman to comfort Judah, no? The people of God. Yung mga Kristiyano o yung mga Hudyo sa bansang Judah. No? Kaya patuloy nating pag-uusapan ngayon sa umagang ito is about the judgment. No? Pag ang judgment ang pinag-usapan, tulad ng pinag-usapan natin kanina sa Sunday School, meron lang akong gustong ipunto sa inyo sa umagang ito na dapat nating huwag kalimutan. No? Huwag nating kakalimutan. Kasi itong panahon na ito ng Judah, panahon ni Nahum sa lugar ng Nineveh, when he proclaimed the coming judgment to the Ninevites, to the Assyrian people, ito'y warning warning sa darating na judgment para sa mga picture ng mga unbelievers, sa mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos ng Israel. No? So, makikita natin yung rason ni Jonah kung bakit ayaw niya mag-preach sa Nineveh, dahil yung Nineveh o yung mga tao sa Nineveh ay ubod ng sasama. They were wicked people. Kung si Jonah lang ang pagtatanungin, ayaw niya. Diba? Sa harap-harapan niyang sinasabi yun sa Panginoon, ayoko Panginoon. Alam ko kasi merciful and gracious ka, patatawarin mo yan. Ayokong maligtas yung mga yan. No? Pero by all means, sumunod siya sa Panginoon kasi napilitan siyang sumunod dahil yun ang kalooban ng Panginoon. No? Kaya wag na tayo mag-atubiling sumunod. Yayamang nakita na natin yung katotohanan ng salita ng Diyos, mainam na sumunod na tayo kaysa masaktan pa tayo bago tayo sumunod. Kaysa mahirapan pa tayo bago tayo sumunod. Amen. Kaya tignan mo, sa talatang binasa natin, the Lord is good. The Lord is good. Pagka sa Filipino o Tagalog transliteration yan, ang meaning lang yan ay mabuti. No? Or medyo pabigatan natin, napakabuti. No? Sa atin pa lang, sapat na yun eh. The Lord is good. Napakabuti ng Diyos. A stronghold. Yung stronghold yan, it means fortified place or defense. Or, mas madali mong maunawaan na strength. Kalakasan. A stronghold. A stronghold in the day of trouble, in the day of distress, in the day of affliction, in the day of tribulation, in the day of persecution. Are you listening? And He knoweth them that trust in Him. Kilala niya yung mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon, yung praise na yan. That's why I want to talk to you on the subject, if you only trust God. If you only trust God. Tapos na tayo, 3 punto lang and we're done. No? If you only trust God, no? You shall see the goodness
of God. Sabi yan, the Lord is good. No? Sabi ko nga sa atin, ang meaning lang niyan sa Pilipino, mabuti. But the goodness of God is that which disposes Him to be kind, cordial, benevolent, and full of goodwill toward men. He is tender-hearted and of quick sympathy, and His unfailing attitude toward all moral being is open, frank, and friendly. And by this nature, He is inclined to bestow blessedness, and He takes holy pleasure in the happiness of His people. Well, of course, hindi nawawala yung kabanalan ng Diyos, pero ang gusto niyang ipunto, gusto niya ang kanyang mga tao ay maging masaya. After ang Diyos sa pagiging masaya ng kanyang mga anak. Amen. Of course, tayong mga magulang gusto nating masaya yung ating mga anak. Amen. Pero hindi magiging masaya yung ating mga anak pag alam ng ating mga anak meron tayong tinatanging anak. Amen. Hindi magiging masaya yung ating ibang anak kung alam niya meron kang paboritong anak. Hindi ganyan ang Diyos. Walang paborito sa Diyos. Pag anak niya, at ang lahat ng anak niya ay mahal niya, at lahat ng mahal niya ay gusto niyang maging masaya. Tayo minsan bias eh. Diba? Gusto natin paboran yung gusto lang natin paboran. But not God. But not God. Amen. So unawain natin yung klase ng kabutihan ng Diyos na dinefine ng Biblia. I hope you're listening. The goodness of God. If we only trust God, we shall see the goodness of God. Sa ibang Tagalog language, pwede mong i-define na kabutihan, kagandahan, kababaang loob, malasakit, and so on, and so forth. Marami kang salita na pwede mong i-connect sa kabutihan na yan ng Diyos. At ito'y naunawaan ng mga tao ng Diyos, lalo na ng mga propeta ng Diyos, the Old Testament people, at dapat naunawaan din ng mga Kristiyano na ngayon, yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen. Tingnan mo, in Psalms 107, babasa lang tayo ng ilang mga talata sa Biblia patungkol sa kabutihan ng Diyos na patutuo ng mga tao ng Diyos in the Old Testament time. Psalms 107 and verse 8, the Bible says, "Oh, that men would praise the Lord for His goodness, for His wonderful works to the children of men." Are you listening? Nabasa niyo ba sa inyong Biblia? Oh, that men would praise the Lord for His goodness. Alam mo yung sumulat na itong Psalms 107, ito yung mga anak ni Korah. Sino ba si Korah? Si Korah na nag-lead ng rebellion during this time. Pero ito yung mga anak niya na nakakakilala sa Diyos at nagpupuri sa Diyos at sinasabi niya purihin ang Diyos, dapat sambahin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa amin. Hindi kami nakasama doon sa kinain ng lupa. Amen. In this 107 verse 8, ito'y pagsasaya ng mga Israelites during the time ng kanilang exile pabalik sa kanilang lugar, sa Jerusalem. No? Naunawaan ng mga tao ng Diyos kung gaano kabuti ang Diyos sa kanila. Yung definition na binanggit ko kanina, ganun kabuti ang Diyos. Wala mang payak na salitang pwedeng magamit, pero lahat yun ay mabuti, lahat yun ay maganda, lahat yun ay kaaya-aya sa ating paningin, kaaya-aya sa ating pandinig.
Kaya nga si David nagpapatotoo in Psalms 23 verse 6. Sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. It is the goodness of God na kay David para siya ay mabuhay ng matuwid. At alam niya, balang araw siya ay puparoon sa kinaroroonan ng Diyos at doon siya mananatili magpakailan-kailanman. Siya nagpupuri for His eternal salvation. At pinupuri niya ang kabutihan ng Diyos for His salvation. Amen. Kaya nga, pagdating kay Apostol Pablo, pagdating sa mga Kristiyano sa Roma, sabi ni Paul in Romans chapter 2, in verse 4, the Bible says, or despiseth thou the riches of His goodness, and forbearance and long sufferings, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. The goodness of God which leads us to repentance. It is the goodness of God that leads us to repentance. Yun ay dahil sa kabutihan ng Diyos na nagturo sa atin para tayo ay magbago ng ating kaisipan patungkol sa Diyos. Amen? I hope you're listening. Kaya nga sabi niya sa mga taga-Thessalonians in 2 Thessalonians chapter 2, 2 Thessalonians chapter 1, Second Thessalonians chapter 1 in verse 11. Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfill all the good pleasure of His goodness, and the work of faith with power. Sabi ni Apostol Paulo, count us worthy of God's calling and fulfill all the good pleasure of His goodness. The goodness of God should manifest in our Christian life today. Amen. Dapat nakikita yung kabutihan ng Diyos sa kabutihan ng mga anak ng Diyos. Amen. My question is, are you good enough? Christians, are you good enough? Being a Christian, or the other way around? O ikaw ay kabaligtaran ng goodness? My goodness. Kabaligtaran ka ng goodness ng Diyos. Ibig sabihin ng kabaligtaran ng goodness, it is badness. It is evil. Ikaw ba yung Kristiyano na hanggang ngayon may attitude problem? Are you listening? It is bad. It is evil. Dapat nakikita mo yung kabutihan ng Diyos. Hindi tuwing makakarinig ka ng pangit, pangit na rin ang ipapakita natin. Kapatid, hindi naman kasi pwede sa buhay nating Kristiyano, puro mabuti yung maririnig natin. Are you listening? Hindi puro mabuti yung maririnig natin para maging mabuti tayong Kristiyano. Nakikinig ba kayo? May sinabi ang Panginoon dyan eh. Kung ang kaya mong gantihan ng mabuti ay yung gumagawa lang ng mabuti sa'yo, natanggap mo na yung reward mo. Pero kaya nga ang inuutos sa atin ng Panginoon, love your enemy. Bagay na napakahirap. Amen.
Kaya nga dapat handa tayo sa bagay na yun. Whether it be bad or whether it be good, makarinig man tayo ng maganda, makarinig man tayo ng mabuti, dapat mabuti pa rin ang attitude natin towards sa Diyos. Pastor, wala naman akong problema sa Diyos. Kung wala kang problema sa Diyos, wala ka dapat problema sa ministry mo. The mere fact na hindi ka nakakapag-perform ng ministry mo, may problema ka sa Diyos. Kasi yung ministry mo ay commitment mo sa Diyos. Hindi naman yan kay pastor. Hindi naman yan kay brother o kay sister. Yan ay commitment mo sa Diyos. Amen. Kaya nga ang tanong ko, asan yung kabutihan? Asan yung kabutihan sa'yo bilang Kristiyano? Kailangan ba talaga laging mabuting marinig mo para manatili kang mabuti? Kapatid, kaya nga tayo may Biblia, pinuturuan tayo na maging mabuti palagi. Hindi paminsan-minsan, hindi tuwing mabuti lang yung kasama natin. Hindi tayo insulated tayo. Kasama pa natin yung taga-sanglibutan, hindi natin sila maiwasan. Yun nga ang masakit, pastor eh. Yung nakakasira sa akin, yung kapwa ko mananampalataya. Kapatid, hindi ka kayang sirain ang kapwa mo mananampalataya. Walang ibang sisira sa Kristiyanong buhay mo, kundi ikaw mismo, kapatid. Hindi ka kayang sirain ng masakit na salita ng kapwa Kristiyano mo. Hindi pwedeng i-define ng kapwa Kristiyano mo yung Christianity mo. Ikaw ang magde-define ng Kristiyanong buhay mo. Kung ikaw ba ay mabuti o hindi mabuting Kristiyano. Tell me now, kung ako'y nagkakamali. Kapatid, yung the mere fact na pagka nakarinig ka ng mensahe sa pulpito at kukontrahin mo, kapatid, meron kang problema sa attitude. At kanyan pa man din ay pinapakita mo sa mga anak mo, magkakaproblema yung anak mo, the same problem na sa'yo. Kaya nga tayo may siniset na standard. May sinusundan tayong standard. At tinuturuan tayo mamuhay ng mabuti sa gitna ng magulong sanglibutan na ito. In the first place, sa loob ng church, tayo ay magkakapatid sa Diyos, sa pamilya ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos na pinagsama-sama sa katawan ni Kristo. How in the world na sa loob ng iglesia, sa loob ng katawan ng Diyos, magkakaroon ka ng kagalit? At magpapakita ka ng hindi mabuting ugali? Hindi ba maraming beses mo nang narinig sa pulpitong ito na pag meron kang problema sa kapwa mo Kristiyano, lapitan mo, kausapin mo para mawala yung problema mo sa kanya? Bakit nananatili yung problema? Kasi hindi ka marunong makipag-usap. At hindi mo inaamin yung totoong kalagayan mo at totoong damdamin mo. Pero kung aaminin lang natin na meron tayong problema within, matutulungan tayo ng kapatid natin sa pananampalataya. Amen. That's why don't take this message. Kung iti-take mo man ito personally, sana for better. Sa akin yung mensahe na yan, thank you, Pastor. Pero pag sinabi mo hindi totoo yan, Pastor, kinukontra mo yung salita ng Diyos. Amen. At walang lugar, kahit saan ka magpunta, walang lugar na ikaw ay lalago sa pananampalatayang Kristiyano. Kung tuwing kontra sa'yo, ang marinig mo ay kontra din yung damdamin mo. I hope maliwanag po yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ay yung goodness ng Diyos. Na yung sinasabi ni Apostol Pablo, dapat makita sa atin tong goodness na ito. My goodness, hanggang ngayon hindi pa nakikita. Ilang taon ka na nga bang Kristiyano?
Ha? Na hanggang ngayon hindi mo ma-overcome yung selos. Ha? Hindi mo ma-overcome yung pagtatangi-tangi. Ha? Hindi mo ma-overcome yung self-pity. Amen? Ilang taon na ba tayong Kristiyano pa hindi natin ma-overcome yung mga bad attitude natin na paulit-ulit nagpapalungkot sa buhay Kristiyano? Pwede naman nating i-ignore? Pag nakarinig ka ng hindi maganda, so be it. Ang mahalaga, ako sa Panginoon. Ako nandirito, alam ko na inilagay ako ng Panginoon dito for a purpose. Kaya ako may ministry, kaya ako nagsusoul winning, kaya ako nagdadala ng tao. Gusto ko ang tao maligtas at gusto ko ang tao maging katulad ko. Ang tanong ko, pag naging katulad mo yung disciple mo, mabuting Kristiyano kaya yan? O yan din yung Kristiyanong pa-open, papatay, parang dancing light, patay sindi sa church. Magsimba dili sa church. Pag maayos ang pakiramdam, magsisimba. Pag hindi, hindi. Is that Christianity? Ganyan ba ang definition mo sa Christianity? Ha, kapatid, kung dati ganyan ka dapat, ngayon hindi ka na, dapat na-overcome mo na yan. In fact, matagal ka ng Kristiyano eh. Kung matagal-tagal ka ng Kristiyano, dapat na-overcome mo na yan. Eh bakit hindi na-overcome? Kasi hindi na-deal. Ayaw mong i-deal. Ayaw mong magpakutotoo sa mga kapwa mo, Kristiyano. Kapatid, lahat ng buhay natin dito ay bukas sa lahat natin, kapatid. Wala ni isa man sa atin dito na magsasabing, ako, pastor, mabuting tao ko, naging maayos ang buhay ko, buhat noon hanggang ngayon. Kapatid, wala. Lahat tayo ay kinuha ng Diyos sa pusak ng kasalanan. Wala tayong magandang patotoo dati. Kaya wala tayong pwedeng itangi dito, kapatid. Amen. Wala tayo dapat kagalit sa iglesia. Sayang naman na kung ginagamit ka na ng Panginoon, ngayon hindi ka magamit dahil napipigilan yung pagkilos ng banal na espiritu sa buhay mo dahil lang sa maliit na damdamin na hindi mo overcome. Sayang naman. Ganyan, gusto mo bang ganyan lumaki yung iyong mga anak? Ha? Na punong-puno ng emosyon. Pag dinilang problema, laging emosyon. Hindi mo ba sila pwedeng turuan na i-deal ang kanilang problema spiritually? Kaya nga tayo may family time with God. Kaya tayo may family, may disciple. Kaya tayo mayroong family time with God. Meron tayong pag-uusap sa pamilya. Gusto natin yung ating mga anak ay ma-deal ang kanilang problema spiritually. Eh, paano kung lagi na lang emosyon? Ibinibuild natin yung kanilang karakter. Through our emotion. Through their own emotion. Ha? Gusto mo bang lumaki sila na puro emosyon na lang? I hope take this word, take this message, kung sabi ko nga kanina, kung ito-take mo man to personal, for good. Not for worse. Ako na naman, lagi na lang ako. Kapatid, sabi nga ni Michelle, huwag kang magpa-backslide kasi mga isang buwan ka sa pulpito. Yun ang iwas na iwas siya eh. Kasi pagka nakagawa siya, ako na naman. Mga isang buwan daw. Hindi ko naman namamalayan na inaabot ako ng isang buwan. Di ba? Eh, lalo na pag hindi ka nagpapakita, eh, walang katapusang buwan yan. Eh, mamano bang ayusin mo ng maaga? Di ba? Wala. In fact, besides, wala namang sa ating perpekto. Normal na nagkakamali tayo kasi tayo nga ay dahil tayo ay tao. Pero hindi normal yung paulit-ulit sa the same na pagkakamali. Hindi yun normal. Amen? Normal na nagkakamali pero hindi normal yung paulit-ulit sa pagkakamali. Ha?
I hope you're listening. Romans chapter 11, verse 22. Ganyan mabuti. Romans chapter 11 and verse 22. Sabi ni Paul, behold, therefore the goodness and severity of God on them which fell. Severity, but toward thee goodness. If thou continue in his goodness, otherwise thou also shall be cut off. Ano ba nating mabuti? No? Pag binasa mo yung context na yan ay patungkol sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Sinasabi na Apostol Pablo, ikaw ay hindi ka naman Hudyo, hindi ka piniling tao ng Diyos. Pero dahil ikaw ay Kristiyano, sinampalatayanan mo si Kristo, ay dinugtong ka sa olive tree, minarkot ka. No? Inari ka, ibig sabihin nyo, inari kang anak ng Diyos. No? Because of the goodness of God. Kung paano, sabi diyan, tignan mo, kaibahan yan. Yung goodness is, yung sa pagkakataon na to, itong ministry is usefulness, that is moral excellence. O parehas din naman yung kindness or gentleness. Samantalang yung severity, it is decisiveness, that is rigor or rigor. Ang ibig sabihin ng rigor is harsh, inflexibility in opinion, temper, or judgment. Sinanin po siya sa strictness, accurateness, exactness, or perfection. Ito ibig ko sabihin, yung mga Hudyo, sila ay nahulog dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Because of the strictness of God. Because of the severity of God. Samantalang yung ginamit sa atin ng Diyos, yung kanyang goodness. Kaya nga, exhortation ni Paul dyan, dapat manatili tayo sa goodness ng Diyos. Are you listening? Dapat manatili tayo sa kabutihan ng Diyos. Huwag natin hayaan lamunin tayo ng sistema ng sanglibutan. Amen? Yan ay kabutihan ng Diyos sa atin kung bakit tayo naligtas, kung bakit tayo nag-lead ito sa repentance, at tayo naligtas, at tayo naging anak ng Diyos. Tayo dinagdag sa iglesia ng Diyos para tayo ay magpatuloy sa kabutihan ng Diyos. Amen. Or else, sabi diyan, sa binasa natin, tingnan nyo. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell, severity, but toward thee, goodness, if thou continue in His goodness. Kung magpapatuloy ka sa goodness niya, sa goodness ng Diyos. Otherwise, if not, sabi yan, kung hindi, otherwise, thou also shall be cut off. Cut off is meant to extend or to prostrate, to cut down. This simply means through the severity of God, the Jewish people who do not believe fell or were cut off. But for the Christians, sa ating mga Kristiyano, is through the goodness of God. But we need to continue in the goodness of God, or else we will also be cut off. Kung yun mga tunay, pinutol ng Diyos, tayo pa kayang kinabit lang, hindi tayo tunay na pinili ng Diyos. Tayo pa kaya na hindi putulin ng Diyos o hindi tayo itablahin ng Diyos sa pagkakataong ito? Amen? Kapatid, alalahanin natin, nung nag-umpisa tayo na nagtiwala sa Diyos,
we were able to see the goodness of God. Naalala niyo ba yon? Nung umpisa tayong sumampalataya sa Diyos, dahil nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, nakita natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Are you listening? Kaya nga, kinakailangan natin magpatuloy sa goodness ng Diyos. If we only trust God. If we only trust God. Ibig sabihin, ang kulang natin ay pagtitiwala sa Diyos kung bakit meron discontinuance, merong hindi pagpapatuloy dahil hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. And mind you, discontinuance in the goodness of God will mean frustration. Ulitin ko. Discontinuance in the goodness of God will mean frustration. Yun ang ibig sabihin ng cut-off eh. Frustration. Pag hindi tayo nagpatuloy sa kabutihan ng Diyos, ma-frustrate tayo in the future. Amen. Yung inaasahan nating goodness in the future, hindi na yun magiging goodness. Magiging badness na yun. Magiging evil na yun. Sayang naman. Are you listening? Sayang eh. Kung hindi tayo magpapatuloy sa kabutihan ng Diyos. Mananatili lang tayo mag-alibay sa hindi natin pagpapatuloy. Sir, hindi po muna ako makakapagsimba ngayon kasi kapatid, alam mo naman na alibay lang yun. Sir, hindi mo na ako makakapag-perform na ministry ko dahil alam mo naman kung alibay lang yan o hindi. Amen. At kadalasan marami tayong alibay para hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Samantalang napakaraming rason para gawin natin para makapagpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. I hope naunawaan niyo po yung pinag-uusapan natin. If you only trust God, kung magtitiwala ka lang sa Diyos. Alam mo kung bakit marami tayong excuses? Dahil sa kakulangan ng pagtitiwala natin sa Diyos. No? Kaya nga hindi mo nga ma-give up yung Sunday. Hindi mo itabla yung Sunday na yan para sa Panginoon. No? Puro kahanap buhay ng linggo. Bakit? Kulang ka sa pagtitiwala sa Panginoon. Na hindi ka nagtitiwalang kayang i-provide ng Panginoon yung pangangailangan mo kung imimiss mo yung Sunday mo para sa Panginoon o alang-alang sa Panginoon. Amen. If you only trust God. Tama na. Tama na yung kaalibay. No? Ubus na yung ating nabenta na yan eh. Lahat ng alibays. Tapos na yan. Tapos nang gastusin yan ng mga naunang mga mananampalataya sa atin. Yung iba nga nagkandamatay na eh. Pati hanggang ngayon ba naman, yan pa rin ang gagamitin nating alibays? Excuses. Diba? Imbis na gumawa tayo ng excuses para makagawa tayo ng mga bagay para sa Panginoon, bakit hindi tayo mag-excuse sa ginagawa natin sa labas para makagawa tayo ng para sa Panginoon? Kaya saludo ako sa mga gumagawa ng paraan para lang makapag-perform ng kanyang ministry. Kesa yung just making excuses para hindi ma-perform ang kanyang ministry. I hope you're listening. Now tell me, what is the problem? Yung kinanta kanina, the problem of the heart. It is the problem of the heart. The heart of the problem is the problem of the heart.
Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba sabi ni Jeremiah, Jeremiah 17 verse 9, My son, give me thine heart. Or the heart, bakit natin kinakailangan ito ibigay sa Panginoon? Because the heart is deceitful above all things. Ito'y mandaraya. Yung ating puso, yung ating damdamin na yan ay mandaraya higit sa lahat. Bakit? Sasabihin yan sa'yo, tingnan mo, ikaw na naman ang pinag-uusapan. Tuwing may service na lang, tuwing may preaching, ikaw, di ba? Ha? So, sinusolo mo lang ngayon yung mensahe. Buti sana kung mas malaki yung ino-offering mo. Hindi naman. Di ba? Sana pag sinolo natin, akin yan, akin yan. Sana mas malaki ang binibigay natin. Total, para sa'yo naman pala yung preaching. Pero hindi nga, di ba? At saka dito, kapatid, wala tayong tinatanging membro dito kasi wala namang mayamang membro dito. Walang mayamang membro yung church natin kasi kung meron lang, baka tapos na itong building natin. Amen. Lahat ay sa biyaya lang ng Diyos kung bakit tayo nakakapagbigay para sa Diyos. Kaya wala tayong dahilan para magtangi-tangi ng tao. Walang paborito dito. Hindi porke may pera lagi ini-entertain at walang pera, hindi pa. Kapatid, nauna ka ng, napansin niyo ba, nauna nating pag-aksayahan ng panahon, o hindi, pangit lang yung term na pag-aksayahan, nauna tayo nagbigay ng panahon dun sa mga kapatiran natin na walang kakayahan na pumunta sa church. Kaya nga pinagtsatsagaan nating sunduin kahit sa malayo. Ginagastusan ng church para sila makarating sa church, para sila somehow ay lumago sa salita ng Diyos. Tapos hanggang ngayon ba naman, yung pa rin ang issue? Nagtatangi-tangi ng tao? Pag may pera, baliwala, dahil walang pera. Pag may pera, good. Pag wala, hindi good. Sino bang may pera? Tell me. Gusto mo sabihin ko dito may mga pera eh. Oh, sino? Wala naman ako may turo. Kasi pare-parehas naman tayong wala. Ako nga, kahit pensyonado, wala nang pensyon eh. Wala akong pwedeng ipagmalaki. Kaya hindi ako maghihikayat ng hindi ko gagawin paborito to kasi malaking magbigay. Wala namang ganun. Wala naman talagang malaking magbigay. Tignan mo nga. Kaya nga dinadaan-daan na lang natin sa commitment eh. O kita mo, hanggang ngayon yung commitment natin sa amplifier, buti na lang, hindi pa nagbaback down. Hindi pa rin tayo nakakabayad. Kasi wala nga. Nagsasakripisyo tayo ng ating giving. Tinatanggal natin dun sa mga pangunahin natin, yung pwedeng tanggalan sa budget natin, sa tahanan. Amen. Kaya walang paborito dito, kapatid, wala. At kung meron man mas mahabang panahon na pinagginugol kami at yung mga mana naman para, yung mga manggagawa, kayo na hindi able. Yeah. Kayo yung hinigit na binigyan ng mas maraming panahon, mas maraming effort. Amen. Amen. I hope you're listening. That's why if you only trust God, if you only trust God, you will see the goodness of God. Nakita mo na ba yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Are you listening? Kung hanggang ngayon hindi mo pa rin nakikita at nakikita mo pa rin yung kasamaan ng mga kapatiran mo, yung pagpepersonal sa'yo, kapatid, isipin mo mabuti yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. If you only trust God, ibig sabihin ang pagkukulang sa'yo, kapatid, ay yung pagtitiwala sa Diyos. Amen. And if you only trust God, sabi niya sa ating binasang talata,
Sabi sa verse 7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. If you only trust God, ye shall feel the strength of God. Kung magtitiwala ka lang sa Diyos, mararamdaman mo yung kalakasan ng Diyos. He is a stronghold in the day of trouble. Stronghold, sabi ko nga kanina, it means a fortified place, a defense, or strength. Sabi ni David in Psalms 18 verse 2. Psalms chapter 18. Verse 2, the Bible says, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and horn of my salvation and my higher tower. Strength. It means the rock or refuge. God is the rock of David's salvation, the refuge of David. Yung horn dyan, it means a power. Sinasabi ni David, ang Diyos ang aking kalakasan. At siya yung aking power. Sino ba si David? The greatest king of Israel. King David. I hope you're listening. In Psalms 43. In verse 2, for thou art the God of my strength. Why dost thou cast me off? Why go I mourning because of my oppression because of the oppression of the enemy? For thou art the God of my strength. Ang nagsabi niya yung mga anak ni Korah. Sila ang kalakasan ng Diyos. Ang Diyos ang kalakasan ng mga anak ni Korah. And also in chapter 46 of Psalms, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. The same person, the same people ang nagsabi niyan. The sons of Korah. And also in Psalms 59 verse 9. Psalms 59 and verse 9. Because of his strength will I wait upon thee, for God is my defense. God is my defense, sabi ni David. God is my refuge. God is my strength. God is my defense. Ang Diyos ang kalakasan ni David. Kaya naging greatest king of Israel si David because of the strength of God. Amen. Again, if thou only trust God, you shall feel the strength of God. Amen. Sometimes, or madalas, oftentimes, kaya tayo nangihina, hindi dahil nagkukulang, or kaya tayo nanghihila dahil tayo ay nagkukulang ng tiwala sa Diyos. Are you listening? Kaya tayo nangihina pagkaminsan o gaano kadalas ang minsan dahil sa kakulangan ng pagtitiwala natin sa Diyos. I hope nag-a-agree po kayo sa sinasabi ko.
Sasabihin mo kung kailan pa pinipilit kong magtapat sa Panginoon. Kung kinakailangan pang nag-involve ako, pinipilit kong magtapat, mag-involve sa ministry. Saka pa naman may ginagamit na tao ang Diyos, at may ginagamit ang tao. Ginagamit na tao para ako'y manghina. Kapatid, hindi yung tao nagpahina sa iyo, kundi yung hindi mo pagtitiwala sa Diyos. Amen? Huwag mo sabihin kung kailan pa. Hindi. Hindi kapatiran mo yung nagpahina sa iyo, kung hindi, yung hindi mo pagtitiwala sa totoo at buhay na Diyos. Kaya nga kanina yung ating Bible reading di ba? Proverbs chapter 3. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Kung hindi mo maunawaan, bakit pa ganun? Bakit na lang balaging ako? Bakit hindi ka kaya mag-pause for a while? At pag bulay-bulayan mo, bakit nga kaya? Ito ba'y bunga pa ng pagtitiwala ko sa Diyos o hindi? Subukan mo pagbulayan, sinabi ni Solomon, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. Baka nakalin ka na sa sarili mong pangunawa. Kaya nga, in all thy ways, acknowledge God. Sa lahat ng pamamaraan mo, i-acknowledge mo ang Diyos. Isama mo naman ang Diyos sa anumang plano mo at gusto mong gawin. Hindi yung pag na-offend, magdidesisyon ka ng mali. Huwag kang magdidesisyon. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo yan. Huwag kang magdidesisyon ng isang bagay na ikaw ay nasa peak ka ng iyong emotion. Huwag yung sobrang galit o huwag yung sobrang saya. Kasi pag sobrang saya ka, may ipapangaka mo kahit bituin sa langit. Kahit napaka-imposible, ipapangako mo yan. At pag nasa peak ka ng galit, kahit ano sasabihin mo, lahat ng masasakit na salita sasabihin mo. Tapos pag nausawan ka, nasabi ko yun? Tapos may hiya tayong aminin na nasabi natin. Bakit hindi natin aminin yung pagkakamali at yung weakness natin? Bakit hindi natin ilapit sa Panginoon yung weakness natin? Panginoon, paulit-ulit na ako sa kahinaan ko na ito. Pwede mo bang alisin ito sa akin? Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng tao na dapat na makakausap ko at makakatulong sa kalagayan kong ito. Kapatid, huwag mong suluhin, hindi mo kaya yan. Kaya paulit-ulit sinusulo mo Amen. Pero kung nakikipag-fellowship ka sa mga kapatid mo, kung ikaw ay nanay, sa mga nanay, may matututunan ka sa ibang mga nanay. Kung ikaw ay tatay, may matututunan ka sa ibang mga tatay. Kung ikaw ay young people, may matututunan ka sa ibang mga young people. Kasama yun sa church kung saan in-establish ng Panginoong Jesucristo. Di ba? In the book of Acts, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread. Diba? In prayer. Kasama yun sa ipagpapatuloy mo. Huwag mong tatanggalin yung isa ron. Yun yung church. Pag tinanggal mo yung isa doon, kulang. Kaya may kulang sa paglago. May pigil sa paglago. Huwag tayong matatakot magkamali at mapintasan. Dahil lahat tayo ay subject sa pagkakamali. Hindi yung pag nagkamali tayo at napintasan, grabe na ang damdamin natin. Alibinin natin na tayo nagkakamali. Huwag tayong prideful. Huwag tayong proud. Na parang hindi tayo pag nagkamali tayo nakakahiya. Hindi nakakahiya yun. Naalala ko yung boss ko, nung pinagdadrive ko sa papunta kami somewhere, hindi ko alam yung pupuntahan Tapos huminto ako at nagtanong ako sa tao, "Uy, ba't ka nagtanong, nakakahiya?" Aba, ang yabaw naman itong boss ko, hindi niya na nga alam, hindi pa magtatanong. Di ba? Hindi mo nga alam, kaya tayo nagtatanong, hindi natin alam. Iba yung nagtatanong para manuya.
No, alam niya na, pero gusto niyang tignan yung sagot mo kung tama o mali. Pero yung nagtatanong tayo dahil gusto nating matuto, maganda yun. Magandang attitude yun. Ibig sabihin, nagpapahayag tayo ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Amen. Sabi ko, walang perpekto sa atin. Paulit-ulit din tayong nagkakamali. Pero wag naman sana sa the same mistakes. Amen. If you only trust God and acknowledge His ways, your strength will always be dependent to Him. Amen. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, di ba, bakit ba nag-come up si Apostol Pablo? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Paano siya nag-come up doon? Kasi totally dependent siya sa Diyos eh. Dependent siya sa Panginoong Hesukristo eh. Di ba? Kaya siya nag-come up sa ganoon. Ang lahat ng bagay ay magagawa ko doon sa nagpapalakas sa akin. And if you only trust God, you will feel the strength of God in you. Tiwala lang, kapatid. Pagtitiwala lang ng buo sa ating Panginoon at tagapagligtas. Question. Naramdaman mo na ba yan? Naramdaman mo na ba ngayon yung kalakasan ng Diyos sa iyo? Kung lagi na lang panghihina, bakit panghihina pa rin ang nararamdaman mo hanggang sa ngayon? Dapat yung kalakasan na ng Diyos, kung matagal-tagal na tayo Kristiyano, dapat nararamdaman na natin yung kalakasan ng Diyos. Na sinasabi ni Apostol Pablo, kung saan ako mahina, doon ako malakas. Hindi yung tatanggapin na lang natin na, dito talaga ako mahina eh. Si Apostol Pablo, alam niya yung weakness niya. Pero sabi niya, kung saan ako mahina, doon ako malakas. Ikaw, paninindigan mo, ito kasi kahinaan ko eh. Are you listening? Kahinaan ko kasi yung anak ko eh. Kahinaan ko kasi yung pera eh. Kahinaan ko kasi yung sugal eh. Kahinaan ko kasi yung bisyo eh. Kahinaan ko kasi yung drugs eh. Ha? Hindi ba natin pwedeng kuhanin yung buhay ni Apostol Pablo para maging malakas din naman tayo at makita natin, maramdaman natin yung kalakasan ng Diyos sa buhay natin? I hope you're listening. If we only trust God. Kung tayo ay magtitiwala lang sa Diyos. Kung bakit hindi natin nakikita yung goodness ng Diyos, kung bakit hindi natin nararamdaman yung kalakasan ng Diyos, dahil sa kakulangan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Amen. Minsan, mas tiwala pa tayo sa mga kaibigan nating unbeliever. Mas open pa tayo sa kaibigan nating unbeliever kaya sa kapatid mo sa pananampalataya. Nagsasabi ka pa ng problema mo sa mga unbeliever mong friends kaysa sa mga kapatid mong nagtotoong nagmamalasakit sa iyo. Minsan nagtitiwala ka pa sa Bombay kaysa sa Panginoon. Amen. Minsan may plano tayo. Tingnan niyo mabuti ah. Minsan meron tayong plano na gustong-gusto nating maka-accomplish natin. Bagamat nakikita natin na yung Diyos may ibang plano sa atin. Let's say for example, sa anak natin. Meron tayong magandang plano sa anak natin. Naniniwala ako tayong mga magulang ay may magandang plano sa anak natin. Amen? Amen? Kaya kung meron tayong magandang plano sa anak natin, ang tanong ko lang, yan din ba ang plano ng Diyos sa anak mo? O kinokontra mo yung plano ng Diyos sa anak mo? Tandaan mo, sabi ni Solomon,
There are many devices in the man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Ha? Marami tayong plano sa buhay ng ating mga anak, pero hindi yung plano natin ang masusunod, kundi yung plano ng Diyos ang masusunod sa anak natin. Tignan mo mabuti. Pag yung anak mo pasaway, gustong-gusto mong pumunta sa church. Di ba? Gusto nating pag full-time, mag-full-time ka na. Para magbago ka, anak. Di ba? Gusto natin yun kasi gusto nating mabago yung ugali ng ating anak. Bakit pag maayos yung anak natin, at gustong magsuko ng buhay sa Panginoon, pinipigilan natin. Yan ba yung deserve ng Diyos? Yung pasaway lang natin na anak at hindi yung mabuti nating anak na pwede nating i-offer sa Panginoon? Bakit hindi mo balikan yung buhay ni Hana nung nanalangin si Hana at nabigyan siya ng anak at pag binigyan siya ng anak ay ibabalik niya ito sa Diyos? Nagkatibili ba siyang pigilan si Samuel para ibigay sa Diyos na nung siya naawat sa pagbiwin ng kanyang ina ay doon na siya sa church tumira? Tapos ikaw, porket mabait ba yung anak mo, gusto mong pigilan, maglingkod sa Panginoon. As if, alam natin yung magiging future niya. Sino nagsabi sa'yo na sigurado ka sa future niya? Tell me. Tapos pagpasaway, tulak ka ng tulak. Sige na, full time ka na. Pastor, mabait, huwag na muna, anak. Good night, kapatid. Marami na akong nakita. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Tanungin mo si Ma'am Choi, Ma'am Ami Ila. Tanungin mo si Ma'am Ronnie o Sir Ronnie Inteya. Mapapakinggan nila. Tatanungin niyo sila na meron silang anak na nung una gustong maglingkod sa Panginoon, gustong mag-full time para sa paggawain ng Panginoon, pinigil-pigilan sa anak. Andyan lang naman yung church, andyan lang naman yung school. Magtapos ka muna sa pag-aaral. Asa na ngayon? Nakatapos, tama. Pero nasa na? Ayun, unbeliever ang pangasawa. Tell me, kung nakapagbigay siya ng glory sa Diyos. Dalawa lang yun sa maraming mga magulang na kinukut ko ang testimony. Kaya, kapatid, ang una nating ayusin yung attitude natin sa Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos. Kasi pag maayos tayo sa Diyos, maayos tayo sa lahat ng kapwa natin mananampalataya. Maayos tayo sa lahat ng taong nakapaligid sa atin. Kaya nga sa ating pastor, marami mong marinig yan maintain a good spirit in the ministry. Hindi yung parang lagi ka nalang nireregla. Kalalaking tao parang nireregla. Lagi na lang nang galit, lagi na lang nakasibusangot. Huwag mabiro at parang leon na laging umungan. Amen. I hope the message is clear. Ulitin ko, if you only trust God. If you only trust God. You shall see the goodness of God. You shall feel the strength of God. Pag hindi mo pa nakikita yung goodness ng Diyos at hindi mo pa nararamdaman yung kalakasan ng Diyos sa buhay mo, kapatid, ibig sabihin, nagkukulang ka sa pagtitiwala sa Diyos. Balikan mo lang yung sinabi ni Solomon, trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. You want a good path? Gusto mo ng tamang daan?
Hindi yung dating daan na papuntang impyerno o tamang daan na papunta sa impyerno pa rin. Kundi yung daan na inilagay ng Panginoon sa harapan natin na dapat nating lakaran. Sabi ng Biblia, huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Just go straight forward. Kaya anak, kung ano man conviction mo, if God is talking to you, just go ahead. Ha? Dapat ang Diyos ang masaya sa buhay natin, hindi higit kanino man. Diyos ang dapat una nating pinapapurihan, higit kanino man. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa umagang ito. Sa natapos po namin pag-aaral ng iyong mga banal. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso at isipan ng bawat nakapakinig po. Salamat, binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At muli patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At kasang bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito. Bakit hindi tayo makipag-usap sa Panginoon? Let's talk to God. Let's come closer to